Nasa linya na natin si San Juan City Representative Bel Zamora, isa sa mga miyembro po ng House Prosecution Team. Kongresista Zamora, magandang umaga po. Si Joel Sobel po ito. Hi Joel, good morning to you. Hi Kong, opo. Initial reaction po ng House Prosecution Team ngayong parang back to sender o return to sender. Ito pong articles of impeachment. Siyempre kami nanonood buong gabi ay nagulat, na shock ulit sa ginawang aksyon ng ating senators. Kasi for us, remanding the articles of impeachment back to Congress is beyond the powers of the Senate. Wala po silang kapangyarihan na gawin ang pag-remand na yan. Ang ginamit pong kataga ay return, no? Yes. At hindi ho remand kongresista para ho siguro para mapatemper ng konti yung pong kanila pong ginawa, ano. Pero ma'am, ang sinasabi ho kasi rito, lumabag daw po kayo sa one-year bar rule. Ano ang reaction po ng Kongreso po doon? Alam nyo, noon pa natin sinasagot yan. Nung umpisa pa lang na nag-file tayo ng articles of impeachment, concern yan ng ibang tao nung kabilang panig. Pero sabi na ho natin na wala po tayong nilabag sa Kongreso na batas or even the rules of the Congress. I think they were referring to the first 3 impeachment complaints. At ang sabi po natin dyan, yes, there were 3 impeachment complaints, but these were consolidated into the 4th impeachment complaint. And yung 4th po ang nakakuha ng more than 1/3, actually. 1/3 of the House membership na boto. So yung mga nauna, ito po ay pinagsama-sama po to form the 4th impeachment complaint, at ito po yung binasa sa Senado, and it was acted on within the period na nakasaad po na 10 session days. Mm-hmm. Meron pong kasama yung pag-question po dun sa one-year bar rule. Ito pong issue naman po dun sa kung ang 20th Congress ba ay interesado pang ituloy ang paglilitis, dahil naniniwala po karamihan po sa mga senador na 20th Congress na po ang lilitis po nito. Ano bang consensus po sa bagong Kongreso? Ang consensus po ay tuloy-tuloy lang talaga ang paglilitis dito po sa ating impeachment, dito po sa articles natin. Wala pong question sa prosecutors or even sa mga congressmen kung tutuloy ito sa 20th Congress. In fact, wala din po sa maski anong batas natin, maski sa saligang batas natin, na bawal tumuloy ito sa 20th Congress. Sir Joel, banggitin ko po, lagi pong ginagamit ng ating Senado ang tinatawag nating mga American presidents, yung mga lumang kaso sa states na ginagamit nating example dito. At kung American cases ang ating batayan, sa Amerika po, tumutuloy po ang impeachment. Napakadami na pong impeachment cases po sa Amerika, at lahat po ito ay tumutuloy sa next Congress. Mm-hmm. There were cases against judges, justices, presidents na tumuloy sa next Congress. Wala po sa ating saligang batas na pinagbabawal ang pagtuloy or ang pag-crossover, dahil naturally kailangan matapos ang isang kaso once nag-umpisa na ito, once jurisdiction is assumed, tuloy-tuloy po hanggang matapos ang kaso. Mm-hmm. Ma'am, paririnig lang namin sa inyo yung statement po, yung soundbite ni Senate President Escudero, kasi hanggang ngayon ang Kongreso po sinisisi kung bakit
tumagal ng ganito ang paglilitis. Ito po, ma'am, para solid po yung inyo pong reaction, parinig po namin sa inyo. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last day namin na alam nilang 2 linggo na lamang ang naiiwan. Trial will commence pag-resume na ng 20th Congress. I have not changed my position. I have not changed my statement. Okay, ma'am. Yun ma'am, yung isyong yun, yung inupuan daw ng House of Congress ng mababang kapulungan at at the last minute tsaka ipinasa po ito, idinala yung articles of impeachment sa Senado. Opo, noon pa ho natin sinagot nga yung issue na yan. Yung sinasabi nilang last day na po ng Senado, sa totoo lang, nagsisesyon pa ho yata sila nung pinasa po natin ang article sa kanila. And officially, if I'm not mistaken, Wednesday po yung sinasabi nating last day. Officially, ang last day ng sessions ay ng Senado ay Friday po yata. Ngayon po, ang belief po natin, ang stand po natin, maski ho break for the election period, ang mga senador at ang Kongreso, pwede nga po ituloy yan. Yun po ang sinasabi po natin noon. Pwede po ituloy ito for the very reason that this is a non-legislative function. Hanggang ngayon po, yan ang stand natin. Ang impeachment po ay isang function ng Senado na hindi po kagaya ng paggawa ng batas. Again, it is a sui generis act. It is in a class of its own na hindi po gaya nga ng paggawa ng batas. Kaya pwede ito tumuloy in the 20th Congress. Kaya pwede po ito tumuloy maski po hindi ginagawa ng Senado ang kanilang bill making powers. Yun po. With this development, kongresista, ano ang ina-anticipate ng taong bayan na magiging susunod na hakbang ng House Prosecution Team? Sa totoo lang po, kami ay tuloy-tuloy lang nga po ang aming pag-prepare for the Senate trial. In fact, ready po ang inyong prosecutors to present it before the Senate today. Pupunta nga po tayo dahil sila naman po ang nagdirekta sa amin na pumunta sa Senado. Mamut na raw po yun. Kagabi binanggit din ni Senate President Escudero po yan. Yan daw po'y moot na. Oo nga daw so po. ano bang balak nyo? Pupunta pa rin po kayo ngayon? Tama ho ba? Well, ngayon po, we will still meet in Congress at 10 o'clock as previously scheduled. And siguro po we'll take it from there. Mag-uusap po muna kami ng mga prosecutors mamaya together with our private lawyers. Banggitin ko po Sige na yung remanding it or returning it to Congress is an act of review of the Senate. Hindi nga po ito trabaho ng Senado as an impeachment court dahil ang trabaho lang po nila as an impeachment court is to try and decide the case. So hindi po dapat binabalik ng Senado ang articles of impeachment. Several lawyers, legal luminaries, professors have already stated their opinion on that matter even last night po. Pero ma'am, kung sakasakaling, sige po, pagbibigyan natin ng Senado, sige, meron ba tayong kaya ba natin i-certify na hindi tayo, alam mo ba sa 1-year bar rule, tsaka kung gusto ba, interesado pa ang 20th Congress na ituloy ang paglilitis. Meron naman tayong mga nakahandang... Of course. Opo. Opo. In fact, naka-ready na nga po yung submission namin dyan. Kagabi pa lang na-draft na yon. Kasi nga po, sir, the mere fact that the articles were transmitted to the Senate is a certification
that we complied with the rules of the House. All right, ma'am. Salamat po sa oras ha. Abangan namin yung mga development, but in the meantime, mag-ingat po kayo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po si San Juan City Representative Bel Zamora, miyembro po ng House Prosecution Team, mga kapuso.